Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Wednesday morning here in Houston, Texas. Oh, hallelujah, Father God. In the name of Jesus, thank you, Lord, for a new day, Father God. Thank you. Thank you for a new day, Lord. Nakaraos po kami sa araw ng Martes. At ngayon ay Miyerkules. Oh, hallelujah. Glory to God Almighty, King of Kings and Lord of Lords. Salamat po, Holy Spirit, sa iyong paggabay sa bawat minuto, sa bawat segundo, sa bawat minuto, sa bawat oras. Salamat, Lord Jesus, at mas maaga akong nakapag-umpisa ngayon sa iyong Bible study. Oh, hallelujah, Father God. You are good at all times. You never leave us nor forsake us, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon Jesus. God is good all the time. And all the time, God is good. Oh, hallelujah. Hallelujah! Glory to God Almighty. Yes, Jesus. Salamat at kami ay nakaraos. Hallelujah! Panibagong umaga na naman ang aming haharapin. Ang aming haharapin dito na puno ng pag-asa. Puno ng iyong gabay, ng kagalakan sa puso, na everything will go well with us because you are our God. Diyan, ang batayan ng ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Happy moments! Praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Welcome dito sa ating live. Ngayon ay May 21, 2025. Hallelujah. Wednesday morning here in Houston, Texas. Welcome, Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. God bless us all. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Hesus Kristo. Fresh from the bed. Hallelujah. At tayo ay magpuri sa ating Panginoong Hesus. Purihin natin. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus, thank you. Lahat ng aking ibinigay
Nag-uumapaw ang aking saya. Pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus, sa iyong kapatian. Thank you, Father God. Hallelujah. Holy Spirit, salamat po sa maayos na pangangatawan. Salamat po sa pagligtas sa amin sa anumang kapahamakan. Oh, hallelujah, Father. In the name of Jesus, kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan at dinideklara din namin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa aming Panginoong Hesus. Yes, Lord, heal us, Father God, kung ano man po ang aming mga nararamdaman ngayon, mga sakit at ano pa man, Father, in the name of Jesus, you are our great healer. Hallelujah. Tulungan mo po ang bawat isa. Gabayan mo ang bawat isa, Panginoon, at ikaw po ang magtatagpo sa bawat isa sa anuman pong kanilang mga sitwasyon sa araw na ito. Oh, hallelujah. We welcome the Holy Spirit in our midst today. Ang sabi mo sa mga salita, Panginoong Kristo, 2 or 3 gathered in your name, you are in our midst. So, ayan, nandito kami, higit kami sa dalawa na nandito, Panginoong Jesus. Kaya kami ay naniniwala na nandito ang iyong presensya. Oh, hallelujah. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place
where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoong Kristo, sa espiritu at sa katotohanan. Ikaw po ang nararapat at walang iba, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. Holy Spirit, dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Itago mo po ang iyong lingkod, Panginoong Kristo, sa iyong krus, upang hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-unawa, ang iyong mga pagpapalang, siksik, liglig, umaapaw para sa iyong mga kaanakan. Oh, hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Jesus! Kumusta kayo dyan, mga katin? Jesus! No? May mga nagkakasakit sa atin dahil sa sobrang init yan, mga bulutong at iba pa. Cast out mo ang mga yan, mga katin Jesus, sapagkat hindi yan galing sa Diyos, no? Hindi yan galing sa Diyos, yan ay galing sa kaaway ng Diyos. Kaya i-cast out natin at alagaan natin ang ating mga katawan, uminom ng tubig lamang na hindi, walang mga soft drinks, walang mga soda, at iba pa, para sa ganoon ay maingatan natin ang ating mga katawan. Oh, hallelujah, praise the Lord. So, noong nakaraang, dito tayo sa ano ba tayo? Sa Colossians. Tayo ay nasa Colossians na, no? At, tapos na tayo sa kahapon. Ang ating pinag-usapan natin ng banal na espiritu ay ang Colossians chapter 1 verses 1 to 14, di ba? 1 to 14. So, tinuruan tayo dito tungkol sa mga taga Colosas. Ang anong mayroon ang mga taga-Colosas, no? Yung nagkakaroon sila, ang mga taga-Colosas ay mayroon sila ang mga uri ng mga mananampalataya na puno ng pag-asa, na sila ay on fire para sa ating Panginoong Jesucristo. On fire sila. Sila ay nagmamahalan sa isa't isa, no? Nagtutulungan sa isa't isa. So, ganun dapat ang gawin natin, mga ka-Team Jesus, at manatili tayo, no? Manatili tayo sa presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Na patuloy tayong manalangin, pray without ceasing. Nang sa ganoon ay hindi tayo mabiktima ng kaaway ng Diyos, mga ka-Team Jesus. So dito na tayo sa kailangan na tayo ay magkaroon ng pag-asa. Sino ang ating pag-asa? Ang ating pag-asa ay walang iba kundi si Panginoong Jesucristo, ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Yun ang ating panghahawakan. Kung may mga magtatanong sa inyo, ano ang iyong what is your hope in the future? Sa mundo, ang kanilang hope, pag sinasabi nila in the future, ay manifest. Manifest na agad, ay manifest. Hindi, sa atin hindi manifest. We have the hope in the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is our hope of glory. Yan ang katotohanan. Hindi yung magsasabi kang I manifest. Anong i-manifest mo? Mag-manifest ka na. Darating ang araw, 10 years from now, magiging ganito na ako, magiging ganyan na ako.
Kung wala si Panginoong Jesucristo, I doubt kung ito may mangyayari sa mga buhay natin sapagkat hindi natin hawak ang ating mga buhay. Diba? Kagaya ng nangyari sa isang rich fool, isang mayamang hangal na kung saan lumaganap ang dami ng kanyang ani, no? Sa halip na siya ay tumulong sa kanyang kapwa bilang isang Kristiyano, hindi naman siguro yun siya Kristiyano, hindi naman in-specify doon sa Biblia kung sino siya. Yun lang ay sinabi lang ang mayamang hangal, a rich fool, no? Na ang dami na niyang pera, ganito, ganyan, sa halip na tulungan niya ang kanyang kapwa, lalo ng mga naghihirap, kung siya ay totoong Kristiyano, yun ay nasa Isaiah. Wala niya, hindi niya ginawa yun, kundi ang iniisip niya, ang sarili lang niya, at sinasabi lang niya na, hindi na nagkasya yung aking bodega, kaya ako ay magpapatayo pa ng mas malaking bodega. Mas malaking bodega, magpapatayo siya ng mas malaking bodega, at yung bodega na yun, yan ay i-store niya yung lahat ng kanyang mga ani, lahat ng kayamanan niya, ganyan-ganyan. Pero anong sabi ng Diyos? Hangal! No, kasi iniisip niya, i-store niya lahat ng kayamanan niya doon sa papatay niyang bodega at wala na siyang ibang gagawin kundi ang be merry, drink, and mag-enjoy sa buhay niya. Be merry. Magsaya siya, minom siya, mag-enjoy siya sa buhay niya. Wala na daw siyang gagawin kundi yun na lang. Pero ang sabi ng Diyos, ang sabi ng Diyos, hangal! Hangal! Kasi mamayang gabi kukunin na kita. Ay nung nangyari sa kanya, kinuha siya ng Diyos mamayang gabi. So, ano ngayon ang nangyari sa kanya? Anong nangyari doon sa mga niya, doon sa kanyang mga in-store na mga kayamanan, hindi iba ang nakapag-enjoy. Nisin sana kung ginawa niya doon sa mga kayamanan na yon na the Lord bless him, no? Abundantly, di sana yung resources na ginamit, yung resources na mayroon siya binigay ng Diyos, yun sana ang ginamit niya upang makapagbahagi siya ng mga pagpapala doon sa mga nangangailangan na hindi kailangan ng social media, na walang mga social media, whatever, no? Na hindi kailangan yon, kundi yung taos puso na nagbibigay siya, yung charity siya na walang kundi ang kanyang iniisip ay upang maibahagi si Panginoong Jesucristo sa mga nangangailangan. Yan dapat ang ating manifestation, yun dapat ang ating hope na kung saan in the future, 5 years from now, ito na ang mangyayari sa akin sa ministry, sa body of Christ ng ating Panginoong Jesucristo, na marami na akong naibahagian ng salita ng Diyos, pati na rin ako ay nagbago rin ang aking pag-uugali. Mas lalo akong nagpapakumbaba, mas lalo akong naging maunawain, mas lalo akong naging mapagbigay, mas lalo akong magiging mapagmahal, mas lalo akong maarugain, mas lalo akong mapag-alala, yung truthful. Ganon dapat ang ating iisipin. Hindi yung iisipin lang natin na mga material na bagay na ito. No! So ngayon, sa Team Jesus, this coming June, the Lord willing, magkaroon tayo ng June, July, August, September, November, December. 7 months planning yan, no? Every year ay magkakaroon tayo ng planning. So dapat mayroon tayong planning at mayroon tayong mga targets, no, na mangyayari sa lugar na ito, sa chapter na ito ay mangyayaring ganito na ganyan. So magkano ang budget niyan, allocations ng mga ganyan. Kailangan magkaroon yan at ipagdasal natin yan. So yun ang ating hope, no, in the future, na anuman ang mga pagpapalang ibinigay o ibibigay ng ating Panginoong Hesus sa atin, ay gagamitin natin yun. Yun ang ating hope. Gagamitin natin yun para sa kanyang kapurihan, para siya ay makilala sa sanlibutan at hindi tayo. No, siya ang makilala. Siya ang makilala. Halimbawa, itong mga orphans na ito, naghihirap talaga, walang makain, ang daming mga bata, wala nang magulang, walang nanay, tatay. Kayo diyan, nandoon kayo, nakikita nyo ang mga yan, parang wala lang kayong nakikita. Anong klaseng Kristiyano ka? Gayong yun ang itinuro sa Isaiah.
ang tulungan itong mga to, ang mga widow na ito, ang mga balo na ito na nangangailangan ng tulong. Well, parang manhid tayo, parang wala tayong pakiramdam sa pangangailangan ng iba. Ang importante ay tayo nakakaraos tayo sa araw-araw. Hindi yon ang body of Christ. Hindi yon ang sinasabi sa salita ng Diyos. Pag tayo ay nakay Kristo na, tayo ay naging selfless. Selfless. Na ibig sabihin nun ay hindi na natin iniisip ang para lang sa kapakanan natin, kundi ang kapakanan din ng iba. Oh. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. So, huwag tayong mag-store ng mga wealth dito sa lupa, sapagkat huwag tayong magaya sa ulol na, hangal na mayaman. No, iniisip niya, mangyayari siya, ganito gawin niya, o kinagabihan, kinuha na siya ng Diyos. O ano ngayon? Yun ang kanyang hope. Wala, useless ang kanyang hope. So, dapat ay magamit natin kung anumang resources ang ibibigay ng Diyos sa atin, sa body of Christ, nang sa ganoon ay mas mapalawak pa natin ang pakikitungo natin sa ating kapwa, ang pagsiservisyo natin, sabihin natin yung pagsisilbi natin sa ating Panginoong Hesukristo. Yun dapat ang ating gawin, mga ka-Team Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Okay. So, dito na tayo sa Colossians chapter 1, verses 15 to 23. No? So, ito ay ngayon ay 5:21. Na tayo, di ba? Okay, asan na ang inyong mga Biblia? Yan ay nasa Colossians chapter 1, verses 1 to 23. Okay. So, basahin na natin. Nasaan na ang inyong mga Biblia? Basahin na natin ito. Ang kadakilaan ni Kristo. Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos. At siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya at para sa kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo. Ang nakikita, pati na rin ang di nakikita, katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo. At sa pamamagitan niya, ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. Si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pinagmulan nito. So, ayan, alam na natin yan, mga ka-Team Jesus, di ba? Binalik na yan ni Pablo doon sa, saan ba yun? Sa, before the Filippo, sa Efeso. Okay. Ang unang nabuhay sa mga patay, para maging pinakadakila siya sa lahat. Sapagkat minabuti ng Diyos na ang pagka-Diyos niya ay manahan ng lubos kay Kristo, at sa pamamagitan ni Kristo, ipagkakasundo sa Kanya ang lahat ng nilikha sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa krus. Noong una ay malayo kayo sa Diyos, at naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa. Pero ngayon, ibinalik na niya kayo sa Kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Kaya maihaharap na kayo sa Kanya na banal, malinis, at walang kapintasan. Pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya at huwag hayaang, huwag hayaang mawala ang pag-asang
dulot ng magandang balita na narinig ninyo. Ang magandang balita na ito ay ipinahayag sa buong mundo at akong si Pablo ang naging lingkod nito. Oh, hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa mga salita. Gabayan mo kami, buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating, at ito'y magagamit namin sa araw-araw upang mas lalo namin mapatatag ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. In Jesus' name, Amen. Ayan, mga ka-Team Jesus, ang ating pag-asa. Oh, dali lang. Ayusin ko lang ang aking dito. So, ito ang ating pag-asa. Dito si Kristo. Sino si Kristo? Si Kristo. Ang kadakilaan ni Kristo. So, walang ibang binigyan ng otoridad ang Diyos Ama, kundi si Panginoong Hesukristo lamang. Siya lamang, mga ka-Team Jesus, ang sinasabi dito. Siya ang larawan ng Diyos Ama na hindi nakikita. Kaya nga sabi ni Panginoong Hesukristo, kasi nagtatanong yung kanyang mga disipulo, ano ang itsura ng God the Father? Master, ano ang itsura ng God the Father, no? Ano ang paano namin siya makikita? Pero ang sabi ni Panginoong Hesukristo, I and God the Father are one. Kung nakikita ninyo ako, para na rin nakikita niyo ang Diyos Ama. Kaya ito yon, nandito, si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Bakit yung ibang mga relihiyon ay hindi siya kinikilala na siya ang makapangyarihan sa lahat ng nilikha? Gayong ito'y nasa Biblia. Very simple ang pagpapahayag ng Biblia. Ang sabi doon sa mga description sa mga relihiyon, ang mga Pentecostal daw, tayo mga Pentecostal. Bakit tayo naging Pentecostal? Sapagkat naniniwala tayo na dumating ang Holy Spirit on the Pentecost Day. Yun yung naghintay ang mga disipulo, naghintay na sundin o kaya na mangyari ang ipinangako ni Panginoong Hesukristo na mayroon silang tulong o mayroon silang helper o advocate na darating. Para sa ganoon ay hindi sila malungkot, hindi sila mag-aalala, kasi wala na sa kanila si Panginoong Hesukristo, nandoon na sa langit, bumalik na sa langit, umupo doon sa kanang bahagi ng kanyang Ama. So, paano ngayon yun? Nag-iisa na ang mga disipulo. Sila pa naman ay tinutugis ni Saul. No? Pero sabi ni Panginoong Jesucristo, huwag kayong mag-aalala, darating, no? Darating ang tulong, ang ating advocate, ang inyong helper. Yan ang banal na espiritu. Kaya nangyari iyon on the Pentecost Day. Kaya nga, Pentecostal tayo, ako halimbawa, I don't know with you, kung anong pinaniniwalaan ninyo, ako ay isang Pentecostal sapagkat naniniwala ako na dumating ang banal na espiritu at ang banal na espiritu ngayon ang ating nararanasan, ang ating kasama sa bawat minuto, sa bawat segundo, sa bawat oras, bawat araw, bawat buwan, sa bawat pagkakataon. Yan ang aking paniniwala. Kaya itinuturing ko ang aking sarili na isang Pentecostal. I'm a Pentecostal believer, which means I believe in the coming of the Holy Spirit, the gift of the Spirit, no? The gift of the Spirit, the fruit of the Spirit. So, ayan, mga ka-Team Jesus. Okay. So, dito tayo. So, walang iba, si Panginoong Hesukristo lamang. Bakit di sila naniniwala? Very simple. Ang sabi doon sa mga descriptions ng iba-ibang relihiyon ng born-again Christians, ang mga Pentecostal daw, they believe on the Word of God literally.
they interpret the Word of God literally. Hindi naman literal ang ating pagpapakahulugan sa salita ng Diyos. Ito ay naaayon sa pagpapakahulugan ng banal na Espiritu. It's the Holy Spirit, as we acknowledge the Holy Spirit, na siya ang gumagabay sa atin, siya ang nagpapahayag sa atin na naging malinaw, madali nating naintindihan ang salita ng Diyos. Kaya nga, maganda kung kayo ay aktibo ba na regular kayong nandito at nakikinig sa salita ng Diyos, sapagkat mas naiintindihan ninyo ang salita ng Diyos kung regular kayong nakikinig sa salita ng Diyos. Kahit ano pa sitwasyon ninyo, kahit naghihilo pa kayo, may sakit pa kayo, pero nandito pa rin kayo. The Lord honors that, mga ka-Team Jesus, dahil kahit ano pa man ang inyong sitwasyon, pinili nyo pa rin na nandito at makinig kayo sa salita ng Diyos. Hindi nyo alam kung ano ang inihanda ng ating Panginoong Jesucristo sa inyo dahil mas pinili ninyong pumarito at makinig sa salita ng Diyos kahit ano pa man ang inyong mga nararanasan ngayon sa kasalukuyan. Okay, so sabi dito, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo, ang nakikita pati na rin ang di nakikita, ang mga espiritual na makapangyarihan. At bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo. At sa pamamagitan niya, ang lahat ay nanatiling nasa kaayusan. Hallelujah. At alam natin na si Kristo ang ulo ng iglesia. Kaya nga si Kristo ang ulo ng ating pamilya. At mula kay Kristo, ito ay ipinatong niya sa mga lalaki. Kaya ang mga lalaki ang head of the family. Kaya nga sa body of Christ, ang head ng body of Christ ay lalaki, hindi babae. Ang babae ay dapat associate ang babae. Kagaya dito ngayon sa atin, sa Team Jesus Ministry, ang head natin ay si Panginoong Jesucristo, ang ulo ng body of Christ, at ang representative ay si Tito Brian. At si Tita Vits ay kanyang support, ay kanyang associate, at ang body of Christ ay kasama doon. So, yan ang kaayusan, no? Yan ang structure, mga ka-Team Jesus. Nang sa ganoon ay mapayapa, maayos ang ating pamumuhay kung ang sinusunod nating otoridad, mga ka-Team Jesus, ay ang otoridad ni Panginoong Jesucristo. Kaya kung kayo man dyan ay nag-struggle pa rin tungkol sa inyong pride at tungkol sa inyong pagiging authoritative sa inyong mga asawang lalaki, mga ka-Team Jesus, i-rebuke ninyo ang espiritu na yan sapagkat hindi yan galing sa Diyos. Dapat tayong mga asawa ay magiging submissive sa ating mga bana at atin silang ipagdasal at atin silang alagaan, atin silang mahalin, kagaya ng pagmamahal natin kay Panginoong Jesucristo. So, titingnan natin ang ating mga asawang lalaki bilang si Panginoong Jesucristo. Yes, my Lord. Ganon, dahil sila ay representative ng ating Panginoong Jesucristo. Kung gusto ninyong maging mapayapa ang inyong mga buhay, kung gusto ninyong maging masagana ang inyong mga buhay, ang inyong pamilya, yan ang gawin nating mga babae. Suportahan ang ating mga asawa, ipagdasal sila. Kung mayroon mang hindi ninyo nagustuhan sa kanila, ipagdasal ninyo sila sa ating Panginoong Jesucristo at sabihin ninyo, Lord, katagbuin mo po ang aking asawa na maintindihan niya na mali ang kanyang ginagawa. At hindi natin sila didiretsuhin, mali ang ginagawa mo kasi ganito, ganyan. Hindi. Kundi, hihingi tayo sa Panginoong Jesucristo, sa banal na Espiritu, ng isang pagkakataon na kung saan kayo ay nag-uusap-usap lang, tapos ganito, ganyan, tapos lalabas doon na nasasaktan ka, pero pagkasabi mo niyan, ay tapos na yun, kaya wala na ang inis, wala na ang galit, so nag-uusap-usap na lang kayo, na kung saan magkakaintindihan kayong dalawa, at maintindihan din niya yung side mo. Ganon yun, mga ka-Team Jesus. Hindi yung
at that moment na ikaw ay inis, ikaw ay galit, ikaw ay ganyan, dire-diretso mong sasabihin yan, no. Sa halip na gagawin mo yan, ay pumunta ka doon sa closet mo, pumunta ka doon sa isang lugar na tahimik, doon mo isigaw ang lahat. Ganyan. Holy Spirit, galit ako, inis ako, nasasaktan ako, help me. Ganon dapat ang gawin natin. Hindi doon sa social media. Para sa Ganoon ay hindi makalat doon sa social media. Yung sabihin natin, ikaw mismo ang nagkalat ng amoy, ang baho ng inyong pamilya. Sa halip na ikaw dapat ang mag-preserve, ikaw dapat ang mag-ingat sa buong pamilya mo, sa pamilya mo. Ikaw pa ang unang nanira sa pamilya mo. Hindi yan tama. So, dapat, kung mayroon kang mga hindi mabuting nararamdaman, naranasan sa pamilya mo, pag-uusapan ninyong ang lahat ng yan. O kaya kung hindi mo kayang gawin yan, doon ka sa Holy Spirit makipag-usap, gabayan mo ako, Holy Spirit. Doon ka umiyak, doon ka sumigaw, ganyan. O magsara ka, o kaya yung para hindi ka marinig na sumigaw ka, o mag-ano ka ng tela sa bibig mo, sumigaw ka ng ganyan. Sigaw ka ng sigaw, pero hindi ka naririnig. Para sa Ganoon ay hindi mo hayaan na ang demonyo ay makahanap ng butas na siya ay makapasok sa isipan at sa puso mo, mga ka-Team Jesus. Ayan, no? So, si Panginoong Jesucristo ang leader. Siya ang ulo ng iglesia, mga ka-Team Jesus. Siya ang pinagmulan nito, ang unang nabuhay sa mga patay para maging pinakadakila siya sa lahat. So, sa pamamagitan lamang ni Panginoong Jesucristo, tayo ay naituwid sa harap ng ating Panginoong Diyos Ama at wala ng iba. So, alam natin na nung tayo ay nasa kasalanan pa, ay malayo tayo sa ating Panginoong Diyos Ama. Subalit sa pamamagitan ng dugo ni Panginoong Jesucristo, ay tayo ay nalinis, tayo ay nabigyan ng panibagong buhay. O hallelujah, no? Ano sabi dito? Tayo ay naging banal na sa harap ng Diyos Ama. Pero, ayon dito sa 23, pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya at huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig ninyo. Ayan ha? Yan ang Colossians chapter 1 verse 23. Tayo ay pinabanal na ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng dugo. Sabi dito, ginawa na ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa cross. Yan ay nasa verse 20. At sa pamamagitan ni Kristo, ipagkakasundo sa Kanya ang lahat ng nilikha sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa cross. So tayo ngayon ay naging banal na ng dahil sa dugo ni Panginoong Hesukristo. At kung tayo ay nabaptismo na sa tubig, so tayo ngayon ay ginagabayan na ng banal na espiritu. Subalit, manatili tayo. O yan, sabi dito, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya at huwag hayaang mawala ang pag-asang ating narinig tungkol sa magandang balita. So, ano ang magandang balita? Ayan ang John 3:16. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na kung sino man ang maniniwala nito ay hindi mamamatay kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang ating pag-asa, ang magandang balita, mga ka-Team Jesus. Yan ang magandang balita na dapat ay atin siyang panghahawakan. Panghahawakan natin ang magandang balita na yan at isipin natin, mga ka-Team Jesus, na manatili. So, paano ba tayo manatili
Siyempre, ang hirap ng buhay, ang dami nating mga pagsubok sa buhay. Minsan may mga pagkakataon na parang susuko na tayo. Parang hindi na natin kaya to, parang hindi ko na kaya to. Ang hirap ng buhay ko. No? Oh. Parang si Tito Bryant na, di na niya kaya. But the Lord is good, the Lord make a way. To God be the glory. At kahit gano'n ang kanyang sitwasyon, the Lord is so good na ako ang ginamit niya na bigyan niya ako ng mahabang pasensya. Kahit na galit si Tito Bryant, malakas ang boses, mga ganyan. Mahabang pasensya, Father God. No, yung pagtitiis, nasa halip na magsalita ka rin ng malakasan, ganyan, kundi may pagpapakumbaba ka sa sarili mo. Ako, iniisip ko, Lord, ginagawa ko ito, Panginoong Jesucristo, para sa iyo, sapagkat mahal kita. Mahal mo ang aking asawang si Tito Bryant. Mahal mo siya, kaya mahal ko rin siya, Panginoon. Gagawin ko ito para sa iyo. Ano man ang sakripisyo na gusto mong gawin ko para sa iyo, para kay Tito Bryant, for the glory of God, para sa iyong kapurihan. Oh. So sa pamamagitan ng paggabay ng banal na espiritu ay nagagawa kong alagaan si Tito Bryant, ihanda ang kanyang mga gamit, labhan ang mga gamit niya, ano pa man, ganyan, pagkain niya, lahat-lahat ng pangangailangan niya, no? To God be the glory. At si Tito Bryant naman ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ginamit ng Diyos ako para maalagaan siya, para matulungan siya, para ma-comfort siya, para mapaalala sa kanya na mahal ka ng Diyos. Hindi naman ang Diyos ang nagbigay sa atin ng mga pagsubok. Ang kaaway ng Diyos ang nagbibigay niyan, si Satanas, upang masubok ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Subalit sinabi naman ng Diyos sa kanyang mga salita na walang mga pagsubok na kanyang ibinigay sa atin na hindi natin kaya. Ang mga pagsubok na yan ay kaya natin yan sapagkat kasama natin si Panginoong Jesucristo. Hallelujah. So, tayo, ginagamit tayo ng Panginoon bilang mga ilaw ng sanlibutan, bilang asin ng mundo. So, sa pamamagitan ng ating pagpapakumbaba, yung kababaang loob, ay makikita ng mga taong nasa paligid natin, lalo na yung mga pamilya natin, makikita nila anong pagkakaiba mayroon tayo. Sapagkat nandito sa atin ang magandang balita. Nandito sa atin ang ating pag-asa. At ang ating pag-asa ay si Panginoong Jesucristo na ginagawa natin ang mga bagay na ito sapagkat gusto nating magalak si Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin. Gusto nating sa pamamagitan ng mga buhay natin ay maraming mabagong mga kaluluwa, lalo na ang ating mga pamilya. Oh, hallelujah! Dahil sila ang ating Israel, mga ka-Team Jesus. To God be the glory. At tandaan natin, hindi natin ito magagawa kung wala si Panginoong Jesucristo. Kaya the credit belongs to the Lord Jesus Christ. So araw-araw sinasabi ko, Panginoon, hindi ko ito magagawa kung wala ka. Pero sinasabi mo sa mga salita sa Philippians 4, no? Philippians 4, chapter 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi si Tito Bryant, hindi si sino paman ang aking kaaway, kundi ang aking kaaway ay ang mga espiritong hindi nakikita. Sa makatuwid, let us overcome evil with good. Hallelujah! So, i-overcome natin ang mga masasama sa pamamagitan ng kabutihan na mayroon tayo. Ang kabutihan na ating natanggap, ang magandang balita na tungkol kay Panginoong Jesucristo. O hallelujah, hallelujah. Nang sa ganoon ay mag-aani tayo, mga ka-Team Jesus, ng maraming kaluluwa. Kaya nga yun ang ating vision, mga ka-Team Jesus. So ang vision dapat natin ay para makaani tayo ng maraming kaluluwa. Maraming kaluluwa.
nang sa ganoon, itong mga kaluluwa na nangangailangan ng tulong ay magpapasalamat sa Diyos. Oh Lord God Almighty, Diyos ko, daghang salamat. Maraming salamat at ikaw ay talagang tunay na buhay at ikaw ay nagpadala ng iyong mga sugod, ng inyong mga anghel upang makatulong sa aking sitwasyon. Ganoon dapat. So ang focus natin, ang vision natin ay makalikom tayo, makadala tayo ng maraming kaluluwa sa langit. At itong mga kaluluwang ito, hindi tayo ang makilala, hindi tayo ang kanilang, ay napakabuti mo talaga, hindi. Kundi ang mga kaluluwang ito ay magsasabi ng salamat sa Diyos. Yun ang purpose. Para doon sila magpasalamat sa Diyos sapagkat may ipinadala ang Diyos Ama para sa kanilang mga sitwasyon, para sa kanilang mga pangangailangan. Yan ang ating focus, mga katinjisas. Kung bakit tayo mag-Bible study, kung bakit tayo mag-invite, bakit tayo gagastos, bakit tayo magpapadala ng mga pagpapala para suportahan o may ipang snacks kayo dyan, bawat linggo, mag-invite kayo para di natin alam, no? Sa pamamagitan nun, kagaya ko, sa pamamagitan ng investment ni Ate Elsie sa buhay ko, na naggastos siya para bumili ng pagkain, ng mga snacks, no? Mga ganyan. O, sa pamamagitan ng buhay niya, andito na ako. Ginagamit ako ng Panginoong Jesucristo para sa kanyang kapurihan. At dahil sa buhay ni Ate Elsie, mayroon na siyang perlas doon sa langit nang dahil sa buhay ko. Nailigtas ako sa pamamagitan ng buhay ni Ate Elsie. Kaya siya ay mayroong perlas na iniisip niya na darating ang panahon pagtapos na ang kanyang buhay dito sa mundo, ibibigyan siya ng reward ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat nagkaroon siya, ang kanyang investment ay upang maraming mga kaluluwa ang makakilala kay Panginoong Jesucristo at itong mga kaluluwang ito ay magagamit para sa kapurihan ng Diyos Ama. Hallelujah! Ganon yun, mga katinjisas. Dahil ako, iniisip ko yan, na as the Holy Spirit reveals, yung Bible study dyan, sige, magpadala kayo ng pang-snacks dyan para may pambili ng tinapay, may pambili ng juice, at may mainom sila na, refreshments. Sapagkat, naisip ko yan. Kasi ako yun bunga ako niyan Naranasan ko yan no? Naranasan ko yan, bunga ako niyan. Maaring kayo rin, bunga kayo niyan. Na maaring dito dati ay nagjo-join kayo kasi may mga love gift sila, may mga raffle, may mga ibibigay na mga ganyan. Sige nga, mag-join ako, ganito, ganyan. Yan lang, yan ang inyong motivation sa simula. Subalit, as you go along, ay unti-unting binago ng Panginoong Jesucristo ang mga buhay ninyo. Hindi lang tayo umaasa sa anong love gift matatanggap natin, ganun. Kundi, nagkakaroon na tayo ng excitement, nagkakaroon tayo ng kauhawan, nagkakaroon tayo ng kagutuman na gusto kong marinig ang salita ng Diyos. Nagiging regular na nating iniisip yun. Hinahanap na ng ating mga kaluluwa itong pakikinig sa salita ng Diyos na magbabad tayo, magbabad tayo sa presensya ng banal na Espiritu sa loob ng isang oras. Ay, ang sarap ng pakiramdam. Ganun yun, mga katinjisas. To God be the glory. No? Kasi paano natin maibahagi ang salita ng Diyos sa mga nangangailangan, Sa mga nangangailangan kung hindi tayo magsakripisyo para sa kanila. At paano natin matugunan paano sila makakilala kay Panginoong Jesucristo kung sila ay gutom? So dapat ay pakilala natin si Panginoong Jesucristo na magdala din tayo ng pagkain para sila ay mabusog. At hindi sila magpapasalamat sa atin, kundi isabihin natin, magpapasalamat tayo sa Diyos. Doon ka magpasalamat sa Diyos. Nandito ako, nagbabahagi sa inyo ng magandang balita.
Ang magandang balita ay sinasabi sa John 3:16. Kaya nga tayo, mayroon tayong shoe of peace. So itong ating sapatos na ito ang ating daladala saan man tayo pupunta. Pag sinabi ng Holy Spirit, bumili ka ng pagkain dito sa ano na yan, at ibigay mo yan sa taong yan, at ibahagi mo ang salita ng Diyos, upang siya ay magpasalamat sa Diyos Ama, at mailigtas ang kaluluwang ito, mayroon ka ng bunga, at ang bunga na yan ay iyong investment doon sa langit. Hallelujah! Praise the Lord! Jesus Christ. Yun ang ating pag-asa, yun ang ating iniisip, na darating ang panahon kung tapos na ang ating buhay dito sa mundo, no? Dahil tayo ay nananatiling tapat sa ating pag-asa kay Panginoong Jesucristo na sundin ang kanyang kalooban. So, excited tayo. Hindi tayo natatakot na tayo ay mamatay. Bakit? Sapagkat last breath here on earth will be our first breath in heaven. Yan eh. Yan ang pag-asa ng mga Kristiyano, na kung tapos na ang ating buhay dito, huling hininga natin, no, humuhugot tayo ng huling hininga natin, pagkatapos ng hugot na yon, na wala na tayo dito sa mundo, humihinga tayo, yan ang ating unang hininga, first breath doon sa langit, sapagkat nananatili tayong tapat sa Panginoong Jesucristo. At anumang mga resources mayroon tayo ay ininvest natin para sa kanyang kaharian, at marami tayong naging bungang mga kaluluwa na ngayon ay nagsisilbi sa ating Panginoong Jesucristo, naging tapat at ipinapakita ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Oh, hallelujah! Yan ang ating hope of glory, mga ka-Team Jesus. Yan ang ating dapat iisipin. Ang mindset natin ba? No? Na mag-invest tayo sa kaharian ng Diyos. Sabihin mo man, paano ako mag-invest? Hindi naman ako mayaman. Nangangailangan nga ako ng tulong. Hindi kailangan tayo maging mayaman upang makatulong tayo sa ating kapwa. Dahil maraming mga panahon, maraming mga pagkakataon, maraming mga paraan na tayo ay pwedeng mag-invest sa ating kapwa, mga ka-Team Jesus. Na pwede tayong makatulong sa ating kapwa. Hallelujah. Ha? Ganun lang kasimple yun, mga ka-Team Jesus. Ganun lang kasimple. Sana nakita na ninyo yung encouragement na ibinigay sa atin ng banal na Espiritu? Hallelujah. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Oh, hallelujah. Kaya yun ang ating i-focus, mga ka-Team Jesus. Maraming mga pagkakataon na sa maliit na bagay, maging ang ating pakikinig, maging ang ating oras, maging ang ating katawan, pagsilbihan natin. Kagaya ng nangyari dati sa amin, si Tito Brian ay mayroong isang Pilipina siya, nurse siya dati, retired na. Isa siya sa mga pasyente ni Tito Brian, no? Pilipina. Ngayon, sabi ni Tito Brian, pwede mo ba akong samahan? Samahan niya ako, o pasamahin daw niya ako, para makatulong ako doon kay ate. Ma-share ako. That was a long time ago, 2016. Kasi nga, di ba, dati ay, isa akong PT Tech ni Tito Brian, no? Assistant niya ako eh. Assistant na ako ni Tito Brian, na ako ang naglalagay ng mga weights doon sa pasyente. So, tinutulungan ko siya para itayo ang mga pasyente, yung nakaka-wheelchair. Tapos, pag naglalakad, tinutulungan ko siya para hindi siya masyadong mahirapan. Dalawa kami side by side na pinalalakad namin ang pasyente, ganon. So, humihingi yan siya ng permiso sa pasyente. Can I have my wife? She is my PT Tech assistant to help me with this and that, ganyan. So, ako ang naglalagay ng mga weights, ako ang tumutulong, nabibilang, ganito, ganyan, no? Para hindi masyadong mahirapan si Tito Brian. Ngayon, yung isang pasyente na yan, sabi ni Tito Brian, pwede mo ba akong tulungan? Pilipina naman to.
para kasi nahihirapan siya na magmasahe ba. Yung tinuruan na ako ni Tito Brian paano mag-massage, yung mga trigger points na i-massage mo ganyan-ganyan para ma-relieve, no? Ma-relieve yung pain o anumang stress o anumang ng mga pasyente. So tinuruan niya ako niyan. So the Lord is using my hands to heal these people, to comfort these people. To God be the glory. That was 2016. So, dinadala niya ako dyan, sinusundo niya ako sa bahay at pumupunta. Last patient namin yan si ate. Yan si Ate Lynn. Tawagan natin siyang Ate Lynn. Ngayon, mayroon siyang lupus. Dahil marami siyang mga pain sa katawan niya, marami siyang mga hinanakit sa puso niya, mga pamilya niya, mga kapatid niya, hindi sila nagkasundo, ganito, ganyan. So, to God be the glory, that was the time na ginamit ako ng Panginoon, ng Banal na Espiritu, na habang Atilin, ako po si ganyan, habang ako ay nagmamasahe sa kanya, ay nag-usap-usap kami, ano ba lang ang pamilya mo, Atilin? Ilan pala kayong magkapatid? Ako ang ganyan, ako ang ginamit, ako ang nagpapadala niyan sa kanila dito. Ako lahat nagpetisyon niyan, ganun ba yung pain niya no, sa kanyang sarili. Tapos ganito ginagawa niya sa akin, ganyan. So sa pamamagitan ko, na ilabas niya yung mga hinanakit niya sa mundo, pamilya niya, trabaho niya, pagkanin niya, ganyan lahat-lahat. At ako lamang ay tagapakinig at minamasahe ko siya, ganito, ganyan. O, okay lang po, ilabas nyo lang po, nararamdaman nyo. So, ito ganyan. O, dito ate, o, pain mo ba to? O, siyan. Habang siya ay nagsasalita, ay ang utak ko naman ay pinagpipray ko siya, Father God, in the name of Jesus, Holy Spirit, Lord, comfort this lady, Father God, si Ate Lynn, Lord. Abang gamitin mo ako, Lord, para i-comfort siya, magkaroon siya ng peace. Ganun ba? No? Hallelujah, Father God, in the name of Jesus. 2 oras kong ginagawa yan, mga katim Jesus, na walang bayad, libre. Hallelujah. Si Tito Brian, alam mo ba saan siya pumupunta? Doon siya sa Starbucks malapit sa kanilang bahay upang gumawa ng mga paperworks niya, mga gagawin niya, trabaho niya, no, yung online paperworks niya, habang ako, iniiwanan niya ako doon. Minsan ay Sabado kami pumupunta, iniiwanan niya ako doon kina Ate Lynn, 2 oras yan, higit kumulang. Na minamasahe ko siya ng dahan-dahan naman kami nag-uusap, ganyan. Nako, umaabot siguro ng 6 na buwan na ginagawa ko yan. Twice a week. Hallelujah. To God be the glory. Pero alam mo ba, ay sabi namin, mahal ko, investment natin to sa Panginoon. No? Ang aking lakas. Kasi malakas, kung magana, no? Lakas ng Panginoon yun. Ang ginamit ng Diyos. Investment, yun, lakas mo. Hindi pera kailangan. Kahit ang katawan mo, kahit lakas mo, pwede mong gamitin yan. Yan, nagmasahe ka, o, na ganyan, gano'n, no? Nagamitin ng Holy Spirit yung gifting na yan sa'yo, yung mga kamay mo, na sa pamamagitan yan ay makomfort ang isang tao na yan, na marinig niya ang salita ng Diyos na ganito, ganyan. There is healing, Ate Lynn, when you release forgiveness. Hindi lamang, hindi para sa kanila, kundi para sa iyo. So, I am praying for you that you will choose to release forgiveness sa mga taong nagkasala sa iyo. So, ganito, ganyan. Dahan-dahan, no, miniministeryo ng Diyos si Ate Lynn. At to God be the glory. Ngayon, nakikita niyo, buhay pa rin siya sa ilang taon. Kasi, binigyan na lang siya ng ilang taon ng Diyos. Siguro, binigay ng doktor sa kanya is 1 year to live. 1 year to live na lang siya. Pero dahil unti-unti siyang nag-release ng kanyang mga hinanakit sa puso niya, nag-forgive siya sa mga kapatid niya, sa pamilya niya, ganyan, unti-unti siyang napagaling ng Diyos, unti-unti siyang napagaling ng Diyos. At ngayon nakikita ko siya, to God be the glory. She is blooming. Masaya siya. Bakit? Sumasaya tayo, di ba? A merry heart is like a medicine. So, ang pusong puno ng kagalakan ay parang gamot yan, mga katinjisas. No? Investment namin yan, 2 oras bawat pagkikita namin. To God be the glory. Wala pa ako sa Joy Home Healthcare. Kaya nagawa ko yun, mga katinjisas. Alam mo ba ano ang reward na ibinalik ng Diyos sa amin? Sa investment na yun? Si Ate Lynn ay may matalik na kaibigan na mayroong
home health agency. No? Yung home health agency. Anong ginawa niya? Nung makita niya itong matalik niyang kaibigan doon sa church, sa Catholic Church yan siya, nagsisimba. Nagkita sila isang Wednesday. Sinabi niya sa kanyang kaibigan, "Uy, alam mo ba? Mayroon akong napakagaling na physical therapist. Gusto kong i-recommend siya sa'yo. Di ba mayroon kang home health agency? I-recommend ko siya sa'yo. Napakagaling na physical therapist yan, na kung saan ang ganito-ganyan," sabi niya. So, nirecommend niya kami sa isang home health agency. Ang D&G, sa may staffing agency sila, ganito-ganyan. Ngayon, okay, sige, ibigay mo yung number ko. So, tinawagan ni Tito Bryant yung isang home health agency na yan. At sa ganoon ay nag-usap nga sila, ganito, ganyan. O sige, let's try, let's have a contract. Alam mo ba mga ka-Team Jesus, 2016 yan. Hanggang ngayon, 2025 na, to God be the glory. Ang agency na yan, mga ka-Team Jesus, ito ang pinakamalaking agency na mayroon ang D&G Rehab. Sila ang may pinakamaraming pasyente na mayroon tayo ngayon. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. You see? Hindi namin iniisip yun na, ay, magkaroon na yung reward na kung ano, ganyan. Wala, kundi ginagawa namin yun para sa Panginoon. Si Tito Bryant, pagod na siya. Minsan sinasabi niya, I'm tired of this. Biruin mo, 11:00 na ng gabi kami nakakauwi pagkatapos ng aking masahe kay Tito Atilin, to God be the glory. 11:00 na ng gabi. Malayo pa naman ang biyahe namin. 45 minutes ang kanilang lugar sa amin. Doon pa kami sa Brindisi Court, doon sa bahay ng Diyos. 45 minutes sila nasa Rosenberg, malayo sila. Pero yun nga, sa gilang mahal ko, sabi ko sa kanya, investment natin to sa Panginoon. Mga kaluluwa ang ating ini-invest sa Panginoon. So see, yun ang naging reward namin, maliban sa kaluluwa ng mga ito, ng pamilya niya. Nag-reward pa ang Panginoong Hesus sa amin ng ganito, na pinalago niya ang kanyang company, ang D&G Rehab. Sila ang may pinakamaraming pasyente sa atin. Bawat linggo, mga ka-Team Jesus, ay nagbabayad sila sa company ng Diyos. Oh, hallelujah, to God be the glory. See? So, hindi natin alam kung ano ang reward na ibibigay ng Diyos sa atin. Sapagkat siya lamang ang nakakaalam kung ano yung ating mga iginagawa para sa Kanya. Our labor in the Lord will never be in vain. So, walang nakakaalam niyan. Walang posting na ganito, ganyan. Wala. Pero, alam niyo ba anong nangyayari sa akin? Kapag ako ay ginagamit ng Holy Spirit para makapagserbisyo sa isang tao na to, sa pamamagitan ng lakas ko, ng aking katawan, ng aking kamay, ganyan, kahit ako ay pagod, pero lumalakas ako. Bakit? Nagagalak ako na ginagamit na naman ako ng Panginoon nang sa ganoon ay matupad ang kanyang plano sa taong ito. Kaya doon ako lumalakas. Doon ako, kaya sa awa ng ating Panginoong Kristo, ilang taon na ako dito? 11 years? 2014? Ngayon ay 2025, 11 years na ako dito sa Amerika sa awa ng ating Panginoong Kristo. Hindi ako nagkasakit. Bakit? Sapagkat ang aking katawan ay ginagamit ko para sa Kanya. Lord, ginagamit ko ito, gawin ko ito para sa iyo, Panginoong Kristo. At ang sarap ng aking pakiramdam, kaya nagkakaroon ako ng galak. Kaya hindi ako nagkakasakit sapagkat nandito ang galak ng ating Panginoong Kristo sa puso ko. Kaya yun din ang gawin ninyo, mga ka-Team Jesus. Everything you do, you offer it to the Lord. Sapagkat kung lahat ng bagay na ito ay ginagawa natin para sa Kanya,
your labor in the Lord will never be in vain. Kaya mananatili tayong tapat sa pag-asa na ating pinanghahawakan ang magandang balita. Na gagawin natin ang lahat ng ito. Hindi para tayo makilala, hindi para tayo mga ganito, kundi para si Panginoong Jesucristo ang makilala sa mga taong ito. At sila ay magpapasalamat sa Diyos Ama na mayroong ipinadala ang Diyos para sa kanila. To God be the glory. Hallelujah. Hallelujah, Father God, in the name of Jesus, maraming salamat po sa inyong mensahe ngayon. To you be all the glory and honor, Lord, sa paggamit mo sa aming mga katawan, sa paggamit mo sa aming mga buhay, upang ikaw po ay mapurihan, upang makilala ang iyong anak na si Panginoong Jesucristo sa buhay ng mga kaluluwang ito na nangangailangan ng iyong tulong, nangangailangan ng iyong comfort, nangangailangan ng iyong pagmamahal, nangangailangan ng iyong pag-unawa. Oh, hallelujah, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa paggamit mo sa aming mga buhay. Tulungan mo kami na manatili kaming tapat sa inyo, Panginoong Jesucristo. Gabayan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Nasa halip na magkaroon kami ng pusong puno ng reklamo, puno ng murmur, puno ng bagulbol dire, reklamo dito, ganito, ganyan. Father God, bigyan mo kami ng pusong puno ng pagpapakumbaba. Pusong puno ng pagmamahal. Pusong puno ng pag-unawa, kagaya ng pag-unawa mo sa amin. Kagaya ng pagmamahal mo sa amin, Panginoong Jesucristo. Nang sa ganun po, ikaw ang purihan ng aming mga buhay at walang iba. Oh, hallelujah. You are good at all times. Thank you so much. Holy Spirit, worthy of everything. Oh, Jesus. King of Kings and Lord of Lords, maraming salamat. Napakabuti ninyo. Lead us and guide us in every step of the way. For apart from you, we're nothing, Lord. Here we are. Send us. Use us. Habang kami ay buhay, habang kami ay may buhay, habang kami ay buhay, habang kami ay mayroon pang hininga, gamitin mo ang aming mga buhay para maging investment sa iyong kapurihan, sa iyong kaharian, at maraming mga kaluluwa ang makakakilala sa iyo, Panginoong Jesus. Salamat po, Lord. Salamat po, Lord. Ano man po ang mga kahilingan ng iyong mga kaanakan, ano man po ang kanilang mga sitwasyon, Father, I declare healing in the name of Jesus sa kanilang mga katawan, Lord. Let the healing power of the Holy Spirit be upon each of us, Father God, in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Be exalted, Father God. You are our God and nothing is impossible with you. Oh, hallelujah. King of Kings and Lord of Lords. Maraming salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na buhay at walang imposible sa iyo, Panginoon. Oh, hallelujah. Thank you, Lord, that you are in control of everything. Thank you, Lord, sapagkat ikaw ang Diyos na walang imposible. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. King of Kings and Lord of Lords. Thank you, Lord, that ikaw ang magbibigay ng aming mga pangangailangan. Ingatan mo po ang bawat isa, ang aming mga pamilya, Panginoon. Kiniklaim namin ang kanilang mga kaligtasan, Lord. Gamitin mo ang aming mga buhay para sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. At lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Thank you, Jesus, sa kanyang kabutihan. To God be the glory and honor, mga kating Jesus. Kaya, invest natin ang ating mga buhay, ang ating mga katawan, ang resources na bigay ng ating Panginoong Jesucristo para sa kanyang kapurihan. Kaya, are you ready to go, mga kating Jesus? Mag-umpisa na tayo sa June, kaya huwag kayong magpapahuli. Ang ating target, ang ating vision ay makadala tayo ng maraming kaluluwa. Magkakabunga tayo para sa kapurihan ng Diyos Ama. At ang mga bunga na ito ay pleasing, kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Hanggang sa muli! Jesus loves us! God bless! Bye-bye!